Chapter 6. May nararamdaman siya para sa akin. O sadyang ilusyon ko lang yun dahil nahihilo na ako. Nabaling sa pwesto ko ang magkapatid pero nagsalita si Kuya Lace, ano? Bumuga ng marahas na hangin si Lexus. Hindi siya mahirap mahalin, pagpapatuloy niya pero kita ko ang ngiti sa labi niya. Iyon nga lang ay hindi abot sa mga mata. Alam niya ang nagawa ko noong unang gabi ng kasal namin. He trailed off, liar. Hindi mo sinabi sa akin kung sino. Pero bakit iyong nag-iisang kaibigan ko pa? Mga taksil. The pretending, tumigil na iyon nang may mangyari sa amin lalo na nang makita ko siyang nanginginig sa takot, kaya huwag kang magsalita dahil wala kang alam. Hindi mo alam kung ano ang naramdaman ko nang pilitin nila akong ikasal sa babaeng hindi ko gusto. Ayoko pang matali, alam mo yan, tangina. Pero nang makita ko ang takot sa mga mata niya, nagsisi ako. Simula noon ay inalagaan ko siya ng hindi pilit at hindi pagpapanggap. Masisisi niyo ba ako? Alam kong mali ang naging desisyon ko pero lahat naman tayo ay nagkakamali, hindi ba? Bumabawi ako sa kanya para maitama ang mga pagkakamali ko. Hindi namampat ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Hindi ako galit. Hindi ko magawang magalit sa kanya kahit gusto ko. He's just pretending. Nang ayain niya akong kumain at nang tuldok-tuldok. Kaya ba siya nagpanggap para makuha niya ang pinakaiingat-ingatan ko? Iyon ba ang habol niya? Pero bakit hindi ko magawang kamuhian siya? Bakit? What the hell? Ang sakit ng puso ko. And about her father, hindi ko sinabi dahil iyon ang hiling ng ama niya. Idinala ko siya sa Ilocos para kahit papaano ay maging masaya siya. I can't stand a second seeing her hurting. Sa tingin mo ba ay ginusto kung hindi sabihin sa kanya ang kalagayan ng ama niya? Hindi, nakonsensya ako pero hindi ko pa rin magawang sabihin dahil natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Daddy, why? You could have just told me. Sana naalagaan kita. She is my everything now, I can't lose her. Hindi ko magawang sabihin ang totoo kasi naduduwag ako, natatakot akong magising isang araw na wala na siya sa tabi ko, dahil hindi ko iyon kakayanin. They know me as a heartless person pero pagdating sa kanya, mahina ako. Alam mo yan kasi siya ang kahinaan ko. Nakita ko siyang pinunasan ang mga mata niya. Oh my gosh. Umiyak siya. This is my first time seeing him cry. Mas lalong sumakit ang puso ko. Feeling ko ay mahihimatay na ako. Hindi ko kayang ma-digest lahat ng narinig ko ngayon. Gusto ko munang magpahinga kahit saglit lang. Alam mo yun. Nakakapanghina kasi. Again, may balak ka bang sabihin sa kanya? Si Kuya Lace iyon habang pasimpleng sumulyap sa kinaroroonan ko. Wala, si Lexus. Napakagatlabi ako, nahihilo na ako. Oh poor you. Tingin ka sa gilid mo sa may hagdan, dali. Tinulak pa ni Kuya Lace ang kapatid niya. Halos manghina si Lexus nang makita ako roon na nakaupo at namamaga ang mata habang umiiyak. Oh, shit, I am sorry, Celeste. Hindi ko na naintindihan ang sinabi niya dahil bigla na lang nanghina ang katawan ko at nagdilim ang paningin ko saka ako nawalan ng malay. Nagising ako sa isang puting kama at nang ilibot ko ang paningin sa paligid ay puros puti iyon. Nasaan ako? Nang sinubukan kong tumayo ay may nahila akong kung ano. Nang tignan ko ang palapulsuhan ko ay may nakaturok doon na IV. Kung ganoon ay nasa hospital ako. Kaagad akong napatingin sa CR nang bumukas iyon. Biglang sumakit ang ulo ko nang makita si Lexus na lumabas doon. Nang sandaling magtama ang paningin namin ay ngumiti siya, iyon nga lang ay hindi umabot hanggang sa mata. Are you okay? He asked worriedly. His voice were soothing but I knew better. Hindi ako sumagot, bagaman ay nag-iwas ng tingin. I don't think I have the strength to face him right now. Can't he just leave me alone? Gusto ko munang magpahinga. I feel exhausted at the same time in pain. Sana hindi ko nalang sinunod ang sinabi ni Kuya Lace para hindi ako nasasaktan katulad ng ngayon. Ang akala ko ay bukal sa kalooban niya ang ipinakita niya sa akin, iyon pala ay nagpapanggap lang siya. Pero ang mas masakit ay iyong kay Daddy. Alam niyang na-hospital si Daddy pero hindi niya sinabi. Kahit ibinilin pa ni Daddy na huwag sabihin sa akin ay dapat sinabi pa rin niya. Ama ko iyon. Karapatan kong malaman kahit sabihin pa niyang hindi. Hindi biro ang kalagayan niya, dapat ay naandun ako at binabantayan siya, hindi yung nagliliwaliw at nagpapakasasa ako sa locals.
Nagpapakasaya ako roon habang ang daddy ko naghihirap dito. Hindi ba't napaka-unfair noon? Napabuntong hininga ako bago tumangala, pinipigilang pamatak ang luha. Naramdaman ko ang paglalakad niya papunta sa akin. Pero hindi ko siya nilingan. Are you okay? Muling tanong niya. Pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi ko siya muling sinagot. Narinig ko ang marahas niyang pagbuga ng hangin. Maririnig mo ang sakit sa boses niya at nang sulyapan ko siya, nakatingin lang siya sa akin habang kitang-kita ang pagod sa mga mata niya. Napabuntong hininga ako, hindi ko siya matiis. Ilang araw na ako rito. Walang emosyong tanong ko. Pilit na pinatigas ko ang boses ko, hinding-hindi mo na ako madudurog pa. 2 days, simpleng sagot niya habang hindi pa rin iniiwas ang paningin sa akin. Bakit ang tagal naman yata? Naitama ang ulo mo sa hagdan. They need to inject you something to check your head, malumanay na sabi niya. Parang pagod na pagod. Napaiwas ako ng tingin. Kung ganoon ay siya ang nagdala sa akin dito. Sa bagay kaming tatlo lang nila Kuya Lace ang naroon at siya ang huli kong nakita bago ako mawalan ng malay. Sige, umalis ka na magpapahinga pa ako. Salamat sa pag-aalaga, malamig na sabi ko nakita ko ang pagkirot sa mga mata niya at saka ngumiti ng mapait. Ganon na lang iyon. Tila naiiyak na sabi niya pero ipinagsawalang bahala ko iyon, kahit nasasaktan akong nakikita siyang nasasaktan, hindi ako pwedeng maging mahina sa harapan niya. Kahit lumuha pa siya ngayon ng dugo ngayon, hindi ako matitinag. Oo, iyon naman ang gusto mo di ba? Liv, I don't want to see your face anymore. Nagtalukbong na ako ng kumot dahil papatak na ang luha ko. Ang sakit ng puso ko. Ngayon, isa lang ang masasabi ko. Tuldok-tuldok. Mahal ko na siya. In a short period of time, I learned how to love him. Ang bilis di ba? Pero wala namang pinipiling oras ang pagmamahal. Hindi mo madidiktahan iyang nararamdaman mo. Kung nahulog ka, edi nahulog ka swerte mo kung sasaluhin ka niya. He only cares for me. But love me. Para iyong namumulot ng diamante sa tuktok ng bulkan. Malabong mangyari. Ilang sandali pa ay narinig ko ang papalayong yabag at pagbukas at sakasara ng pinto. Nakahinga ako ng maluwang. Doon na pamatak ang luha ko. Nakakainis naman. Kahit naman galit ako sa kanya ay mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ko. Oo nga't nagpapanggap lang siya noong una pero ang sabi naman niya ay hanggang sa may nangyari lang sa amin hindi ba? Kung ganoon, ang pagluluto niya sa akin ng itlog kahit sunog ay bukal sa kalooban niya. He tried his best kahit hindi niya alam magluto para sa akin. Kapag kuwa'y napangiti ako ngunit nang sa kalaunan ay napasimangot din. Ang rupok ko, bakit ko ba kasi pinipilit? Ilang sandali pa ay bumukas muli ang pinto kaya inalis ko ang kumot. Akala ko si Lexus pero si Kuya Lace pala. Muli ay kinabahan ulit ako. How are you? Does your head hurts? Nag-aalalang tanong niya. Umiling ako at tipid na ngumiti. Okay lang po. Nakita ko ang paglukot ng mukha niya sa kanapangiwi. Crap! Anong po? 1 taon lang agwat natin. Pinapatanda mo naman ako, Hara, sabi niya pa. Napatawa ako. Hara, hindi ako sanay na tinatawag na ganoon. He hummed and nodded his head. It suits you, Hara, parang prinsesa. Napangiti rin ako. Okay lang din pala kapag tinatawag akong Hara. Once in a blue moon lang akong tawagin sa second name ko, kung hindi kasi Celeste ay Celeste. Thank you, nakangiti kong sabi nang maalala ang nangyari 2 araw ang nakalilipas. Para saan? Natawa siya sa kanya ginulo ang buhok ko kaya napasimangot ako. Hindi pa nga ako naliligo kahit sukle tapos ginulo pa niya yung buhok ko. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko malalaman ang totoo. Nakakainis. Nagtatampo lang ako hindi ko kasi magawang magalit. Hindi ko alam kung bakit. You're part of our family too. Ayaw kong nagmumukha kang tanga, he joke kaya sabay kaming napatawa. Lol. Nalaman ko nga ang totoo pero hindi ko naman kayang magalit sa kanya. Ang unfair kasi nasaktan ako pero hindi ko magawang, he cut me off. Because you love him. Napangiti siya ng mapait saka nag-iwas ng tingin. Napakunot ang noo ko. Bakit ganoon ang naging reaksyon niya? Nang makita niya ang itsura ko ay napakagatlabi siya. At saka tumalikod na bago nagsalita sa lengguaheng hindi ko maintindihan. Va bene, capisco se non riesai a ricambiar quello che provo per te.
Say suo, si sempre suo. Ilang araw na simula nang makalabas ako sa hospital. Walang imak naman akong inaalagaan ni Lexus. As usual, hindi ko pa rin siya kinakausap. It's just, ayaw pagumana ng utak ko para malaman kung ano ang gagawin kasi hindi naman ganoon kadali iyon. Hindi pa rin siya pumapasok sa trabaho, ilang araw na. Ang sabi niya ay gusto raw niya akong alagaan. Babawi raw siya. Habang ako ay halos sa kwarto na nga lang umiikot ang mundo ko dahil hindi man lang ako lumalabas. Tinatamad ako, mas gusto ko pang mahiga na lang sa kama maghapon kaysa tumayo o kaya naman ay maglakad-lakad. Tinatamad na rin akong kumain, maligo, magsalita maski ang bumangon. Tumunog ang cellphone ko pero hindi ko iyon sinagot dahil tinatamad ako. Ilang beses pa iyong tumunog hanggang sa napagdesisyonan kong sagutin dahil naririndi ako. Pinalitan ni Lexus ang ringtone ko. Imbis na boses ni Lainey ay boses niya ang nilagay niya habang kumakanta. Nakakairita. Oh, inis na tanong ko sa tumawag, hindi na nag-abala pang tingnan kung sino yun dahil wala naman akong gana. Huwag kang aalis dyan, Celeste. I-lock mo ang pinto at hintayin mo ko, boses iyon ni Kuya Lace na siyang ikinairap ko. Ano na naman bang kailangan niya? Or he going to drop me some bomb again? Kasi kung oo, huwag muna ngayon kasi hindi ko pa carry. Andito naman si Lexus, hindi ako pababayaan noon, nagpapalakas sa akin eh. Gaya nga ng sabi niya, bumabawi kuno siya. He's not there, matigas na sabi niya kaya napakunot ang noo ko. Ilang sandali pa ay may narinig akong papalapit na yabag sa kwarto ko kaya dali-dali akong tumayo at nilock yung pinto at saka nagkulong sa CR. And nasaan siya? Kinakabahan na tanong ko. What if nandito ulit yung mga kalaban ni Daddy? Wala si Lexus kaya sinong magtatanggol sa akin? Paano kung tuldok-tuldok? No. Nang inagmuli ako sa takot hindi pa kami nakakapag-usap ni Lexus kaya hindi pa nila ako pwedeng kunin. He's dead? Walang buhay na sagot niya. Parang tumigil yung paghinga ko sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Nahulog ko pa ang cellphone ko pero hindi iyon nabasag. Mariin akong umiling-iling. No, that won't happen. Kasi paano yun mangyayari? Andito lang siya kanina. Hindi yun totoo. Nasa labas lang yun. Inutusan ko kaninang magsaing dahil baka gutuman ako kako. Kaya hindi siya pweng basta't basta na lang mamamatay. Pinulot kong muli ang cellphone ko at napakapit doon nang mahigpit nang marinig ko ang pilit na pagbukas sa pintuan ko, hindi. Gino, good time mo lang ako diba? Balisa ngunit umaasang tanong ko kay Kuya Lace, tumawa lang siya. I assumed that he is just joking. Marahas akong napabuntong hininga at kapag kuwan ay naputol ang linya. May trauma ako sa ganito kaya hindi ko mapigil ang matakot. Dahan-dahan akong lumabas sa CR bago walang ingay na lumapit sa may pinto ng kwarto. Tumigil ang pilit na pagbukas kaya kahit papaano ay kumalma ako. Pinakiramdaman ko ang tahimik na paligid na tanging ang paghinga ko lang ang naririnig. Nang sumilip ako sa siwang ng pintuan sa ibaba ay isang pares lang iyon ng paa. Kung ganoon ay mag-isa lang niya. Kaya ko to, hindi dapat ako magpapalaman sa takot. Kailangan kong isalba ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto at sinugod ang kalaban, sinipa ko siya sa tuhod at saka umikot para ikulong ang leeg niya sa bisig ko. Hindi na ako nag-abala pang tignan kung sino siya dahil ang importante ay makaligtas ako. Hinawakan niya ang kamay ko na parang nagpupumiglas pero hindi niya ako sinaktan. Napakunot noo ako, anong meron? Fuck you, ka. Anong kailangan mo sa akin? Nakamaskara siya kaya hindi ko makita ang mukha niya. But he seems familiar. Dahil sa kuryosidad ay marahas kong hinayla ang maskara mula sa mukha niya. At ganoon na lang ang pagkalaglag ng pangako nang makita kong sino siya. Lexus. Magsasalita pa sana siya pero tumunog ang cellphone ko. From, Kuya Lace Pogi, oo, dead na dead sa'yo. From, Kuya Lace Pogi, joke lang, Celeste. It's a prank, hihi. Sa inis ko ay pinagpapaloko sa dibdib si Lexus. Takot na takot ako. Hindi nakakatuwa ang biro nila. Sa inis ay sinampal ko pa siya magkabilaan at saka tinadyakan pero hindi siya pumalag. Maganda bang paglaruan ako? Tanginang prank na yan. Sa dami ng pwedeng lokohin bakit ako pa? Akala ko mamamatay na ako. Yulul ka. Takot na takot ako. Hinayla niya ako kaya napasubsob ako sa dibdib niya, hinayaan niya akong umiyak doon.
Akala ko kanina talaga patay na siya kaya takot na takot ako. Current adong lace iyon. Makakabawi rin ako. Hintayin niya lang. Kapag kuway nakaisip ako kung paano ako babawi sa kanya. Ibabalik ko lang sa kanya yung takot na naramdaman ko kanina. Lumayo ako sa kanya at pinunasan ang luha ko. Nag-aalala naman siyang tumingin sa akin. Imsor, I cut him off. Itinago ko ang ngisi ko at idinil ang number ni Lace. Kuhanan mo akong annulment paper, bilasin mo. Nakita ko ang pagguhit ng takot sa mata ni Lexus pero pinanlamigan ko lang siya ng tingin para itago ang pagngisi ko. No, baby, per favor nun la Charmy, tumulo ang luha niya kaya napaismid ako. Ang drama, hindi ko naman maintindihan yung mga pinagsasabi niya. Ano raw? Appear paborito noon Lucky Me. Mia Moglay, my wife, lumuhad siya sa harapan ko kaya parang gusto ko na tuloy bawiin yung sinabi ko. Me, I'm ugly daw sabi niya. Ikaw, ugly, gago ka ba? Iyon ang naintindihan ko sa sinabi niya. Buti alam mong lalaki ka. Kapag ko ay tumawa siya. No, it means, my wife. And then sumeryoso siya ulit. Huwag mo akong iwan, hindi ko kaya. I'll do everything you want me to do, just don't leave me. Tuluyan nang tumulo ang luha niya habang nakaluhod sa harapan ko. Ang oo naman. Inaamin ko namang nagkasala ako sa iyo kasi it's obvious, pero yung pinakita ko lahat iyon totoo kaya maniwala ka, Celeste, hindi kita kayang saktan dahil babalik lang iyon sa akin. At iyong tungkol kay Erica, hindi ko alam na kaibigan mo siya. At sa daddy mo, gusto kong sabihin pero nangako ako sa kanya. Baby, please don't leave me. I can't imagine my life without you in it. Bumabawi na nga ako, Promise, I won't do that anymore. Maniwala ka sa akin, Celeste, mahal na mahal kita. His last sentence stunned me for a while. He loves me. Totoo, hindi yan prank. O baka aftershock ng prank nila ito. Mahal mo ako. Hindi makapaniwalang tanong ko. Sa dami ng sinabi ko iyon lang ang narinig mo. But yes, baby, I love you. Napasilay ang ngiti sa labi ko at isa lang ang masasabi ko, baby, uwi ka na di na ako galit, grabe, ang rupok. Ang mais pakinggan at hindi ko na kailangan pang humarap sa salamin para masabing namumula nga ako. Nakakainis ang bilis niya ako mapaamo. Pero imbis na sabihin ko ring mahal ko siya ay ngumisi lang ako. Should I say, thank you? Lumaylay ang balikat niya at saka nag-iwas ng tingin. Sige lang, Eddie, thank you. Sabi ko at apanguso siya bago walang paabong umalis. Nang akmang isasara niya ang pinto ay nagsalita muli ako. Iyong annulment paper, on the way na. Saka ako tumalikod. Wala akong narinig na pagsara ng pinto kaya lumingon ako at saktong si Lexus ang nasa harapan ko. Ang lapit niya sa sakin at nang humakbang ako papalikod ay huli na ang lahat dahil inangkin niya na ang labi ko. Sa tingin mo papakawalan pa kita? Madilim ang mukhang ani niya. Tumahimik ako. Oh hoy, hindi, dahil akin ka. Asawa kita. Dahan-dahan akong napatango habang titig na titig sa mga mata niya. Wala akong makitang lamig sa mga mata niya dahil malamlam iyon. Let's talk, ani pa niya at hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko at ganoon din siya. Ilang sandali kaming nagkatitigan hanggang sa namalayan ko na lang na pareho na kaming nakahiga sa kama. Walang saplot ni isa at naghahalikan na parang wala nang bukas habang walang sawang pinagsaluhan ang init na nagmumula sa aming katawan. Nagising akong nakayakap siya sa aking baywang nang akmang tatayo ako ay napangiwi lang ako dahil sa kirot sa may bandang pagkababae ko. Hindi niya ako tinantanan hanggang gabi tapos natulog lang kami saglit at sa kanya ako inangkin ulit. Napangiti ako, ang sabi niya ay mag-uusap lang kami. Kung ganoon ay nakakapagod pa lang magkipag-usap. Saan ka pupunta? Tanong ko kay Lexus nang makita kong nakapormal na ayos siya. Tumayo ako at tinulungan siyang ayusin yung necktie niya. Medyo loose kasi iyon. Dad's looking for me. I need to attend some errands, seryosong sabi niya. Sige, anong oras ka ba uuwi? Tanong ko. Gusto ko kasi siyang ipagluto. I don't know but huwag kang aalis, okay? Hinalikan niya ako sa labi bago niya isinuot ang Rolex niya. Tipid lang akong ngumiti. Opo, kamahalan. Napangisi siya. I love you. Thank you, matamis na sabi ko. Napa-esmed siya bago ako pinaikutan ng mata. Aba, ang sungit, him.
Gotta go, baby. Palm pa niya ulit bago siya sumakay sa Mercedes-Benz niya. Nag-flying kiss pa ang loko kaya pabiro ko yung kinach at inilagay sa labi ko. Baby, so, anong gagawin ko ngayon dito? Nadatnan ko si Manang Edna na nagwawalis. Linggo pala ngayon ang bilis ng araw. Hello po, Manang. Masayang bati ko sa kanya. Hello, ma'am. Kumusta ka? Tipid niya akong nginitian. Okay lang po, kayo po. Tumanggo lang siya. Ano ba yan? Napanguso ako parang wala siyang balak na kausapin ako, Umupo na lang ako sa sofa at tinawagan si Erica. Kamusta nadiligan ka ba? Iyon kaagad ang bungad niya sa akin. Yang bibig mo. Mamaya may makarinig sa'yo, nakakahiya ka. Narinig ko ang pagtawa niya sa kabilang linya. O Eddie, mainggit sila. Pero in fairness, sana all. Ilang oras ba? Masakit ba? Halos mamula ako sa tanong niya. Kunwari na lang ay hindi ko alam iyong pagtataksil niya. Tigilan mo akong babae ka, ha? Ang lantad mo na. Alisin ko kaya iyang bunganga mo. Napaismid ako. Umakto naman siyang nasasaktan. Hala. Ang sama mo sa akin, best friend. Napairap ako. Taka namang tumingin sa akin si Manang kaya umiling lang ako. Baka ano pang isipin niya. Anyways, bakit ka tumawag? Nasa shooting kasi ako. Manood ka, next month na nila ipapalabas. Napangiwi pa ako sa tinis ng boses niya. Kaya naman pala. Hindi lang ako sure kung makakanood ako. Hindi ko kayang manood ng mga ganong pelikula, ang alam ko ay may pagka-erotic yung panood niya. No, ang Erica, ayaw noon kapag walang thrill. Susubukan ko, magkwento ka nga tungkol sa buhay mo, naiinip ako Hindi ko rin alam kung bakit ko iyon nasabi. Mukhang siya ay natigilan din. Nasaan pala yung masarap na asawa mo? Maskels parang napapalitak na ako malanding sabi niya. Nag-init bigla ang ulo ko. Hindi ko naintindihan ang sinabi niyang iyon. Lalo pa at nalaman kong may nangyari sa kanila noon. Asawa ko iyon at kaibigan ko siya. Erica, magtapat ka nga. Tuldok-tuldok panipit. Bamara ang lalamunan ko kaya napalunok ako ng paulit-ulit. Makampronte nga. Ano yun? Kinakabahang sabi niya. Noong kasal ko, bakit hindi ka attend? Napapikit ako, ayan na naman iyong sakit. Kasi may shooting kami, palusot niya. Kinagat ko ang labi ko. Iyong sa kinagabihan. Hindi siya sumagot. I smell something suspicious. Saan ka pumunta kinagabihan? Hindi mo man lang ako binisita. Pinatatag ko ang loob ko. May pipinuntahan lang kasi akong ano ay importante, yun tama kaya hindi ako nakadalo. Nagtatampo ka ba? Sorry na, nauutol na sagot niya. Napangisi ako. Sinungaling. Let's meet tomorrow 6 AM sharp sa may CRL, mabilis na sabi ko saka ko pinatay ang tawag. Anong pag-uusapan natin? Nakataas kilay na tanong ni Erica. Kinakabahan pa ang gaga. Aba, dapat lang. Order muna kaya tayo, no? Anong gusto mo? Mahina hong tanong ko dahil hindi siya mapakali. Para siyang uod na binudbura ng asin, ang likod. Beef steak, Hawaiian pizza and fruit cocktail ang in-order ko, tinap ko iyon sa iPad na menu bago binalik sa waiter. Ganun din ang in-order ni Erica. May shooting pa kasi ako. Bibisan natin daw baka pag-alitan ako, sabi niya. Halatang naiilang. Dapat lang talaga. Lunes ngayon hindi ba? If I'm not mistaken, break nyo ang Lunes. Dahil Martes hanggang Linggo ang shooting nyo, sabi ko dahil iyon naman ang totoo. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Alam mong siya ang mapapangasawa ko hindi ba? Basag ko sa katahimikan. Tumanggo siya. Bakit mo nagawa iyon? Kaibigan pa naman kita. Hindi mo ba naisip ang mararamdaman ko? Mapait na sabi ko. Hindi siya umimik kaya nagpatuloy ako. Our first night. Ngumisi ako. Dapat ako ang kasama niya pero bakit naging ikaw? Oo nga't arranged marriage lang iyon pero asawa ko na siya ng gabing iyon, Erica kaya bakit pinatos mo pa rin? Pagpapatuloy ko. Wala akong pakialam kung nasaktan ko siya. Gusto kong ilabas ang nararamdaman ko. Mabigat sa loob, Kahit sabihin kong okay ako, deep inside ay alam kong hindi. Nakakapagod magpanggap na masaya ka sa harapan ng iba kahit ang totoo, sa loob ay durog ka na. Hindi naman ako paminta pero nadudurog din ako. Alam mong siya ang mapapangasawa ko, tapos kaibigan kita. Tuldok-tuldok panipit. I trailed off,
Kaya bakit mo iyon nagawa? Imagine may shock nang umamin si Lexus, ang sakit noon para sa akin kasi pinagtaksilan niyo ako. Tuldok 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 tuldok. Ang sabi niyo sa Ilocos ay hindi kayo magkakilala, hindi ba? E di nagsinungaling kayo ulit sa akin. Bakit sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman? Walang sikretong hindi nabubunyag, Eka. Kahit kaibigan kita ay magagalit at magagalit pa rin talaga ako sa'yo. Wala man lang siyang kare-reaksyon sa mukha maliban sa nakausli na labi niya. Hindi ka ba magsasalita? Tanong ko pa. Tumikim siya at saktong isinerve ang order namin kaya napatahimik kami. Nang umalis ang waiter ay nagsalita siya, "Remember my story?" Napakunot noo ako. "Anong story?" "My dream man," sagot niya habang nakangiti ng mapait. Ang lahat ng gusto ko sa isang lalaki ay nasa kanya. Hinahangaan ko siya simula't pagkabata niya, Celes. Mabait siya sa akin, lagi niya akong inililigtas noong bata pa kami kasi parati akong binubuli. Tumigil siya na parang inaalala ang nakaraan niya. Nang malaman niyang may pagtingin ako sa kanya ay lumayo siya. Sobrang nasaktan ako pero hindi ako tumigil. Nang makapagtapos siya ng college ay tinake-over niya ang company nila. Siya ang nag-manage noon at nasa tabi niya lang ako palagi. Lagi akong present kapag kailangan niya ko. Napakasungit niya at hindi ko man lang siya nakitang ngumiti pero minahal ko pa rin siya. Napayuko siya at nagpunas ng luha habang ako ay nakatitig lang sa kanya. Ang bilis ng kalabog ng puso ko at ngunit ko magawang maawa sa kanya. Hindi niya lang ako sinasakatan emotionally kundi pati physically, minsan ay nasasample niya ako dahil dikit ako ng dikit sa kanya. Pinakaayaw niya sa lahat ay iyong may dumidikit sa kanya. He is half Italian, half Filipino, baka hindi mo alam. Noong elementary siya hanggang sa second year high school ay sa Italy siya nag-aral at oo, sumama ako sa kanya roon at noong nalaman niya ay mas lalo siyang nagalit sa akin. Fast forward tayo, kahit ayaw niya sa akin ay pinagtatanggol pere niya ako. Astig sarap sa mattress. Hanggang sa isang gabi nagkayayaan kaming uminom. Ako, ang kuya niya at ang mga kay-barkada namin. Bigla akong kinabahan. Ipinilig ko ang ulo ko at saka nagsimulang samubo ng pagkain. Pinlano ko lahat iyon, nilagyan ko ng gamot ang inumin kaya natapos kami sa higaan. Ngumisi siya. Inangkin niya ako. Oo, may nangyari sa amin. Hindi man siya ang nak-honest sakin ay okay na ako roon at least natikman ko siya, hindi ba? Ilang lamas pasok pa lang pero tumigil agad siya, alam mo ba yun? Tandang padamdam. Tumawag ang daddy niya at sinabing ikakasal na siya. Imagine may shock nang iwan niya ako mag-isa sa kama. Parang hindi siya nadroga. Umalis siyang parang wala ako roon. Tumulo ang luha niya, kaya napaiwas ako ng tingin. Despite of what he have done, I still love him from afar. And yes, that man is Lexus, Celeste. He is your husband. Nahulog ko ang kubyerto sa tiles. Tig-algal akong tumingin sa kanya. Punong-puno naman ng luha ang mata niya habang nakangisi. Nakalimutan niyang may nangyari sa amin kaya pagkatapos ng kasal niyo ay nilagyan ko uli ng gamot ang inumin niya. Ang pinagkaiba lang ay naalala niya ako kinabukasan dahil nagising siyang katabi ako, alam mo bang galit na galit siya. Ang sabi niya ay mali raw iyon dahil pinagtaksilan kanya, pagpapatuloy niya, naluha na ako. Noong hindi pa kayo magkakilala ay lagi niyang tinatanong kung anong pangalan mo sa akin dahil palagi kitang kasama, pero imbis na ako ang makita niya ay ikaw. Alam mo bang one time nahuli ko siyang ini-stalk? Ni-save pa niya ang profile mo tapos nilagay sa wallet niya. Kaya masisisi mo ba ako, Celeste? Nagmahal lang naman ako. Galit ako sa iyo kasi imbis na ako ay ikaw ang pinakasalan niya. Galit ako sa inyong lahat lalong-lalo na sa ama mo. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi lulubog ang kumpanya namin. Pasalamat ka at hindi ka napatay ng mga tauhan ni Daddy. Pasalamat ka at nandoon si Lexus na niligtas ka. Kayo. Sigaw niya kaya napatingin na sa amin ang mga tao, inawat na rin siya ng mga guard pero dinuro-duro niya ako. Oo, kami ang nagutos na looban ang kumpanya niyo, kami rin ang nagutos na patayin ka. Kaibigan kita pero gusto mo na sa iyo lahat. Inagaw mo lahat sa akin. Babawi ako at ipapapatay kita, kapag namatay ka na ay babagsak ang pamilya mo at mapapasakin na si Lexus. Gusto mo ba yun? Nakangisi siya na parang nasisiraan na ng bait. Akin siya, Celeste Hara. Nauna ako sa'yo.
Hinayla na siya ng mga guard kaya nawala na siya sa paningin ko. Napatulala ako sa pagkain. All this time sila ang may kagagawan ng lahat. Tuldok. Nakakatawa. Noong nilooban ng kumpanya namin ay siya ang tumulong sa akin. Dinamayan niya ako. Noong nawala ang kapatid ko sa loob ng tiyan ni Mommy ay hindi niya ako iniwan. Pero pakitang tao lang pala lahat ng iyon. Pinagtaksilan niya ako. Siya ang nagutos na barilin ako, hindi ako makapaniwala. 20 years na pala niya kaming niloloko. Magkaibigan ang daddy niya at daddy ko, kaya simulat sa Paul ay magkaibigan na kami. Hindi talaga ako makapaniwala, nananaginip lang ata ako, di ba? Tandang padamdam. Saktong bumukas ang pinto at tumakbo si Lexus papunta sa akin saka ako niyakap ng mahigpit. I'm sorry, paulit-ulit na sabi niya. Napahikbi naman ako. Bakit ka nagsusorry? Hindi siya sumagot at niyakap lang ako. Hindi naman ako galit sa'yo, uwi na tayo. Nginitian ko siya. Nag-aalala naman siyang tumingin sa akin. Okay, let's go home, baby. I love you. Hinalikan niya ako sa noo at saka ay nalayang tumayo at siya rin ang nagbayad ng bill. Nang makarating kami sa bahay ay pumalaho na ako ng iyak. Ang sakit kasi siya lang ang kaibigan ko pero niloloko lang pala niya ako. Siya ang palaging nandiyaan para sa akin, hindi niya ako iniiwan. Tapos palabas lang pala yun dahil siya ang kalaban namin. Sila at ng pamilya niya dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Muntika na akong mamatay dahil sa utos ng kaibigan ko. Kinabukasan ay tulala lang ako sa kwarto. Gusto ko mang sabihin kay daddy pero hindi ko magawa dahil nasa ospital pa rin siya. Nagpapalakas. Nakakainis naman itong buhay na ito. Hindi ko ba talaga deserve maging masaya? Matapos magbihis ay bumaba ako sa kusina, nakita kong nagluluto roon si Lexus. Ano iyan? Kunot noong tanong ko. Nag-aalala ako kasi hindi siya marunong magluto, di ba? Baka masunog niya itong buong kusina. Noodles. Napakamot pa siya sa ulo niya at awkward na ngumiti sa akin. Patanjin nga. Naglakad ako papalapit sa kanya and guess what? Durog at super soggy na noong pasta. Natampol ko aking noo. Bakit nadurog? Kalmadong tanong ko. Na-stress na talaga ako. Kasi dinurog ko. Hindi pa sure na sagot niya, magsasalita na sana ako nang pumasok si Kuya Lay sa bahay at may dalang bata. Babaeng bata. Good morning. Nandito na ang gwapo. Mahanjing bati niya. San po banda, di? Sabat noong batang kasama niya. Di. As in daddy. Napakunot noo ako lalo. Sino ang batang, yan? Dito Tinuro pa ni Kuya Lace ang mukha niya. Tapos. Kuya. Mainggit ka, please. Binal ika na ako ni Margo, masayang sabi ni Kuya Lace. Napamura si Lexus. Naguguluhan akong tumingin sa kanila. Margo. Sino si Margo at sino itong batang ito?